Hi guys! So ayan, nakapag-renew na po ba tayong lahat ng ating business permit? So kung hindi pa po, meron pa po tayong kailangan gawin. Yun yung sa Bureau of Protection kung saan kailangan natin kumuha ng certification from fire inspection. So ito na po yung bago nilang implementation. Just go to fsis.e-bfp.com and then kailangan nyo pong mag-register. So ito po ay bago sa atin. Implemented lang po ito ngayong taon na to. Last year, they are trying to do it pero sabi po nila, itong taon lang po talaga siya nag-launch. So lahat, online na po, nationwide na po yan. So in both na magkarating na lugar, parehong online na po yung kinikater po nila. So ito, kailangan nyo mag-register, kailangan nyo maglagay ng first name, last name, your email address, dapat active po ito kasi doon po nila ilalagay yung verification na kailangan nyong i-click. And dito po sa password, make sure nyo po na may small and big letter po kayo and numbers. So, kahit wala na po siyang special character, okay lang po yun. Then, ilagay nyo lang din po sa password confirmation, dapat parehas po yan. Madali lang naman dito mag-login. Basta make sure nyo po na active po yung email address na gagamitin po natin. So, create account lang po kayo. Kung hindi po siya mag-okay, ibig sabihin may mali po sa password po natin. And then, hintayin nyo lang yan. Mabilis sa una, pero habang tumatagal, mabagal. And then, ito, account successfully created. Punta lang po kayo sa email po ninyo. Ang usually, napupunta po siya ito sa spam. Sa spam na ito. Kung makita nyo, wala siya dito sa may inbox. So, dito kayo sa may more kung Gmail po kayo, and then click for the spam, and then doon nyo po makikita, and just click the verify email address. Kung hindi po makiklik yung verify email address, makikita nyo yung link dito sa baba. Ayan, pwede nyo po yan i-copy sa inyong browser, then magpo-proceed na po yan doon sa mismong link ng BFP. Ayan, so just click the verify email address, automatic na po yan. So proceed to login na po tayo. Lalagay nyo lang po yung email address ninyo at yung password na ginawa po ninyo. Yun po yung kagandahan ng may active na email. So, kawawa naman po yung mga ibang senior natin na hindi masyado sa technical. So, ito ay assist one of our my in-law na may business din po. So, ito ginawan ko siya kasi syempre kailangan din po nating tulungan ng ating mga seniors. So, ito na siya. Medyo mabagal lang siya. Habang tumatagal, bumabagal kasi nga lahat na po nationwide na po. So, from this, kailangan nyo munang mag-create or ito, apply now. May makikita kayo dito. Apply now. Pero, since this is the first time na implementation, wala po tayong makikita dito na establishment. Dapat supposedly, andito na yung name ng ating business. However, sabi nga natin na ito yung first implementation po nila. So, ang gagawin po dito, kailangan nyo pong pumunta muna or mag-inform sa inyong Fire Bureau of Protection para sabihin na nakapag-register na po kayo, sabihin nyo po yung email address nyo. And then, sila po yung magtatag dito, ilalagay nila yung business nyo. So far, hindi pa ganun ka 100% na online kasi nga, supposedly, dapat hindi na pumupunta doon. Dapat andyan na kagad yung name ng business natin. However, wala pa. So, siguro ito as time goes by, kinukomply na nila to. So, ito, wala pa tayong makikita ng kahit ano dito. And then, pumunta doon si Enlo ko para sabihin na meron na nga siyang Gmail. So, kailangan, pag open nyo po ulit dito, dapat lalabas na po yung tinag po nilang business po ninyo. Ayan, so the following day, ayan, trinay ko po ulit after po pumunta yung Enlo ko doon. So, ito, nag-login lang po ulit tayo. Make sure nyo po na nakikita yung name ninyo. And then, ito na po yun. So, may lalabas na po. And then, for business permit renewal nyo lang po, ayan, sorry for recording. Ayan, click nyo then. So, make sure po ninyo na business permit renewal and then click for submit for processing. And then, upon po dito, ayan, may mga questions lang dyan. Click the proceed now for the application form. Ayan, sorry, na-blur natin dito. Then, just click the yes. So, dito, kailangan nyo mag-fill out dito ng mga ibang form, ng mga ibang application ninyo. So, like yung address, contact number, mga ganon. So, yan. Is this within Philippine Economic Zone Authority? No. Ayan. Then, lalagay nyo dito yung fire station na kung sinong mag-cater sa inyo kung ano yung town po ninyo na pinag-re-renewhan po natin. Then, make sure nyo din po na active din po yung number na ilalagay po ninyo. Ayan. So, just make sure na lahat ng details andito. Kung ilan yung occupant, kung ilan yung kalaki ng area ng business mo. Ayan. So, lahat po ilalagay po dyan. Ayan. And then, after that,
just click the submit application sa baba. Pero make sure nyo muna na kompleto po lahat dito. Kagaya nito, hindi pa natin nalagyan ng ating fire station kung saan babanda. So, dito sa Singan, click nyo lang yan and then makita nyo na or type nyo lang yung Singan, lalabas na po dun yung fire station. Ayan. And then, check nyo sa taas kung tama ba lahat. Ayan. So, this one is a vegetable stand sa may palengke for my in-law. Ayan. Ilalagay lang. Name of representative is yung name lang din ng owner. Pares lang naman sila. Pwede mo siyang ilagay pareho. Ayan, yung pagtatag po nila dyan ng vegetable stand, sila na po yung naglalagay dyan. So, hopefully next year, sabi naman po na nag-assist sa akin, next year, makikita na natin kaagad yung ating business. So, dyan po, kailangan natin mag-attach. Ang ginawa ko dyan is dalawang in-attach ko. The assessment nung last year, tsaka yung certification ko ng Bureau of Fire din last year. However, sabi ko nga nung nag-assist sa akin na pinagtanungan ko din kasi may business din ako sa ibang lugar, sabi nila at least one, basta may makita po sila na pinagbayaran or assessment last year. So, yan, ito yung ginawa ko na in-upload ko yung dalawa. Pinicturan ko siya and then in-upload ko. So, mas okay na din if pareho namang meron kayo, just upload na lang din. Pero sabi naman nung ang ginawa sa akin dun sa ibang lugar sa nearby town namin is isa lang yung in-upload sa akin. Thank you din po sa nag-assist sa may Binalonan kasi si Ma'am Gal ata yung tawag nila. I'm not so sure pero very accommodating siya, very friendly, napakaganda and grabe, inassist po talaga niya ako para tinuruan niya ako kung paano. So this part, ito print ko as PDF para may copy po ako. Papakita ko kasi ito sa in-law ko para at least may attachment siya or alam niya yung ginagawa ko sa kanyang account. So, ayan. Yan. So, in-attach na natin. Touch nyo lang siya. Ayan. Kasi in-scan ko, kaya nag-direct na siya sa printer. Scan and then, automatic na siya na ma-upload sa, hindi naman, i-attach, need ko pa siyang i-attach. So, hintayin lang natin ito. Ayan, medyo matagal, pasensya na. Ayan, so nag-okay na siya. So, attach lang natin yung first nating document, which is the Fire Safety Inspection Certification. And then, the second one is the assessment. Makikita nyo po ito, binibigay ito ng munisipyo. Yan, save to PC lang natin, then attach natin later.
Ayan, almost done na ako. Na-attach ko na yung isa. One of two requirements uploaded. So, ito na lang yung last, yung ating isang requirement. Pero at least one lang, it's okay na daw. So, tanungin nyo na lang din dyan sa may fire station po ninyo kung ano yan. Business permit, na-upload ko na, and also yung assess, yung kanilang fire safety protection. Ayan. So, proceed on submission lang po tayo. Pwede nyo i-check kung gusto nyo. Proceed on submission. And then, ayan na. So, nakalagay dito is waiting for the confirmation or parang i-assess pa ng police station. So, ito, confirm submission nyo lang kung tama yung mga andyan. Then, may lalabas po na reference number. Ito, kinapi ko lang siya para nga may pakita ko sa inyo ko para pag nagtanong siya doon, may copy po siya. So, ito, pero wag nyo kalimutan yung click submit for application. Ito, kahit wag nyo nang gawin yung screenshot and save. Ito lang is para lang maintindihan din ng iloko kung ano yung ginagawa ko. Para Kasi, ito ma'am, no, sa application po, di ba, pumunta kayo sa application yung dandibig. ma'am. Sa application. Tapos capture payment po. Lalabas po dyan yung business nyo, ma'am, sa current application. Apo. Tapos capture payment po. Capture. Tapos proceed po kayo sa payment. Yan yung lalabas next year sa amin. Opo, ma'am. Pag mag-a-apply na kayo, ma'am. Tapos pay now po. Opo. Tapos proceed. Tapos po, In this part pala, na-request ko talaga ng GCash kasi sabi nila Paymaya lang daw at saka Land Bank. Eh sabi ko, GCash meron ako. No, napakabait talaga ni Ma'am Gal. Thank you so much po. So ayan, kung makita ninyo, i-click nyo lang doon yung proceed to payment as Paymaya. Parehas lang din yan, yung QR code. I-click nyo lang din yan and then GCash, 520 pesos na. So, yun lang. Medyo mabilis siya. Yun nga lang, hindi pa siya ganun ka 100% na okay kasi nga, kaka-implement pa lang. So, yun lang for today. I hope may natutunan po kayo sa pagre-renew ng ating business. And ito din pala, yung makikita nyo na after nyo na nabayaran. So, as per Ma'am Gal, sabi niya pupuntahan yung business namin and inspect. Then, saka natin makukuha yung certificate. Pero ito yung nakikita ko sa aking website habang hindi pa nila in-inspect. So, makikita mo, dyan mapupunta yung official receipt na pinagbayarang 500 and the same time, yung inspection order kung kailan nila i-inspect. Yan, makikita nyo na lahat dyan. So, tinanong ko naman kung pag once na bayad na daw po tayo at kahit di pa nila na-inspect, it's considered renewed na po yan. So, wala na po tayong penalty. Make sure po ninyo na makapagbayad po kayo prior po ng due date po natin. So, ito yung inspection order. Ayan, nandyan nakalagay din kung kailan nila inspect para sa ating certificate. So, last na po yung certificate, then pwede na natin siyang i-print. So, hopefully, next year, while hindi na natin kailangang pumunta doon, sana po lahat is okay na siya, makikita natin yung business, and tayo na po yung mismong magbabayad sa online na din para less hassle na din. So, thank you for watching guys. I hope makapag-renew na po tayo ng ating business for year 2025. Bye-bye!